Purihin ang ating Panginoon. Kaya sa pagkakataon ito, sa mga ngayon pa lamang namin nakasama, nais ko pong muling banggitin na kami po ay nagkakaroon po ng series sa Book of Isaiah. At kami ay nasa chapter tayo ngayon? Nasa chapter 6. No? Tapos na po tayo sa chapter 1 and chapter 5. So, okay, time po natin yung ating PowerPoint. Wala yung nandun sa ating Purihin ng Panginoon. Habang hinahanda ko, ay alam mo po ba, sa araw nito ay ikalawang pag-preach ko na ito. Umulat kayo. Actually, kaninang umaga, ayun na pala, mamaya ko na lang tutuloy kasi mas mahalaga yung ating kakantayin. No? Pero may pinalapan ko naman. Kasi nga, sa ituloy ko, no? Kinumusta ko pa siya si tatay. Alam niyo naman si tatay, nasa panig ng karamdaman. Matagal ka pag nabanggit ni nanay, nako, sabi ng tatay ko, ito ganyan. Ay, ano na naman, sinusok ko naman ganyan, ganito. Sa madaling salita, ano yung ito sabihin? Nagsiselos? Diyan sa nagsiselos ka sa mga ganun pagkakataon, ano pa ba ang dapat natin ipapasok? Walang pa kung ganun salita ng ating Panginoon. Siyempre lang na, di ba lagi kong binibigin ako na yung naliligtaan, walang basa ang salita ng ating Panginoon. Once ang ating isipan ay puno ng salita ng Diyos, walang kuwang ang ano pang negatibong isip para pumasok yan. Kapag yan ay nagkaroon ng kuwang, nakaligtaan yung magbasa, nagkaroon ng pagkakataon ng siyempre para pumasok, ayun na. Yan pumapasok ng selos, yan pumapasok ng galit at kung ano pa. Sa madaling salita, ay quits sa ang audience of 5. Ang tatay ko, ang nanay ko, ang tiyahin ko, sa bahay naman, nakikinig din sister ko, kasama rin dyan nakikinig ng sermon. At gano'n din si Chrismon kasi kaya hindi natin kasama sa pagkakataon. So, purihin ang ating Panginoon. Every time we have an opportunity to preach the word, yun po, hindi ko lamang na ipasok sa pagkakataon. Okay, tayo po'y magsitayo at ating pong babasahin ang pagmumula ng ating teksto sa umaga ito at yan po ay nasa Isaiah chapter 6 verse 1 to 7 at nais ko pong pamagatang itong The king is dead, but the king on his throne. Okay, kung pala sa pamagat, talagang mag-iisip na tayo. Okay, so atin na po basahin ang salitan. Okay, Isaiah chapter 6 verse 1 to 7. Verse 1, in the year that King Uzziah died, I saw the Lord sitting on a throne, high and lifted up, and the train of his robe filled the temple. Verse 2, above there stood seraphim, each one has 6 wings. With 2 he covers his face, with 2 he covers his feet, and with 2 he flew. Verse 3, and one cried to another and said, Holy, holy, holy is the Lord of hosts. The whole earth is full of his glory. Verse 4, And the posts of the door were shaken by the voice of him who cried out, and the house was filled with smoke. verse 5, so I said, Woe is me, for I am undone, because I am a man of unclean lips, and I dwell in the midst of people of unclean lips. For my eyes have seen the King, the Lord of hosts. Verse 6, Then one of the seraphim flew to me, having in his hand a live coal which he had taken with the tongs from the altar. sabay-sabay po sa verse 7, and because I now believed and said, Behold, he has cut your lips, your iniquity is taken away, and your sin is purged. Sumandali po tayo manalangin. Dakila namin Diyos, patuloy na kayo aming dinadakila, pinapupurihan, nasasalamatan sa umagang ito. Panginoon, sa pagkakataon ito, hinihiling po namin ng iyong banal na Espiritu ang siyang magministeryo sa bawat isa sa aming Panginoon. Mangusap ka na may kapangyarihan. Mangusap ka, Panginoon, ng puso sa puso sa lahat ng iyong mga anak na nasa narito sa pagkakataon ito upang kayo ay pakinggan.
Lord, give us a heart of excitement, Panginoon, na malaman ang mga bagay na nais mong ipahayag patungkol po, Panginoon, sa iyong pagka-Diyos at sa iyong kabanalan. Lord, your word, allow your word to continually sanctify us because your word, Panginoon, yan lamang, Panginoon, ang pwedeng magpabanal sa amin, ang pwedeng mag-sanctify sa amin, and never allow your word to come to you void without accomplishing the purpose from which you have sent it. Ito po ang aming samot panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Okay. Mula po chapter 1 hanggang chapter 5, no, ng Book of Isaiah, ay tinalakay na po natin ang tema kung paano ginamit ng ating Panginoon Diyos itong si Propeta Isaiah. Okay? Para patuloy na ano ba yung pinaka-purpose kaya niya ginagawa yung yung pangangaral sa kanila para sila ay bigyang babala, bigyan ng warning ang mamamayan ng Huda. Kung susunod sila sa kautusan ni Yahweh, ay mapapabuti sila, mapapaayos sila, makakanta nila ang kanyang masagana pagpapala. Subalit, kung patuloy naman silang susuway at susundin nila ang kanilang sariling kagustuhan, patuloy din silang didisiplinahin ni Yahweh to the point na maging ang kanilang kaaway ay gagamitin niya upang sila ay hatulan. Okay? Hanggang sa sila ay magbalik loob, magsisi sa kanilang mga kasalanan. At ang mga pangyayari niyan, alam naman natin, no, mula chapter 1 hanggang chapter 5, paulit-ulit nang nagaganap. Sowing and reaping has become the cycle of their spiritual journey. At dito naman mga kapatid, sa passage na ating tatalakayin, mapapansin mo, ay biglang nagkaroon ng pagbabago ng tema. No? Nagkaroon ng pagbabago ng even the setting itself. From the earthly scene of events to heavenly scene. Napansin nyo? No? Sapagkat ito, mga kapatid, ay tumutukoy pabalik sa panahon kung paano tinawag ni Yahweh si Isaiah sa ministry. No? At ang naging setting, mga kapatid, ng panawagan ng Diyos kay Isaiah, saan naganap? Mismo po sa banal na trono ng kataas-taasang Diyos. Parang pelikula lang. Di ba sa pelikula, parang palabas sa pelikula na kung saan unang ipinakikita yung simula ng pelikula, sa simula ng pelikula, yun yung halos parang ending na. Di ba? At saka ngayon, unti-unti inihahayag yung mga eksena sa kalagitnaan ng pelikula nang sa ganun ay unti-unti natin unawahan. Yun pala ang kwento. Ano po ba? So, now, punta na po tayo sa ating passage. Unang bahagi, what Isaiah saw. Ano nga ba ang nakita ng Isaiah? Sa verse 1, ang sabi diyan, in the year that King Uzziah died. Sino nga ba si King Uzziah? At paano kaya yung paraan ng kanyang pamumuno bilang hari kung bakit siya tumatak sa puso at sa isipan ni Isaiah maging ng mga mamamayan ng Huda? So yun ang dapat natin malaman. Paano nga ba siya mamuno bilang hari? Kilala ang paghahari noon ni King Uzziah sapagkat matagal na panahon siya naghari. No? Matagal na panahon siya naghari ayon sa pagsasalarawan tungkol sa kanya. Kung ating babalikan, sasabihin ko yung mga verses, sabihin kong i-jot lang kung gusto niyo para balikan. Ayon sa 2 Chronicles 26 at sa 2 Kings 15, verse 1 to 7. Si King Uzziah ay tinawag din sa pangalan Azariah. Yan ay nasa 2 Kings chapter 15. Sadyang markado sa isipan ng mga Israelita, lalo na itong si Propeta Isaiah, ang paghahari ni King Uzziah. Dahil nga sa haba ng panahon na kanyang paghahari. Okay? Katunayan, nagsimula siyang maghari. Alam niyo kung anong edad kung siya iluklok bilang hari? Yes, 16 years old. Ganun siya kabata kung siya maluklok bilang hari. Katunayan, ayon sa 2 Kings 15 verse 3, ang sabi, no? Actually, ang kabuuan ng kanyang paghahari, ilang taon tumagal? 52 years. 52 long years.
At ang sikreto, bakit tumagal ang kanyang pag-aari ay sinasabi sa 2 Kings 15 verse 3 na ang sabi, ginampanan niya kung ano ang mabuti sa pamantayan ng Diyos, katulad ng mga ginawa ng kanyang amang si Amaziah. Okay. Ayon sa 2 Chronicles chapter 26 verse 5, ang sabi, sadyang hinanap, no? He sought the Lord. Hinanap ni King Uzziah ang Panginoong Diyos sa panahon ni Prophet Zechariah. Okay? Ni Prophet Zechariah. Isang propeta ng ating Panginoong Diyos na nakakaunawa ng vision, na mapangitang tungkol sa kalooban ni Yahweh. Siya si Propeta Zechariah. At habang hinahanap ni King Uzziah ang tulong at patnubay ni Yahweh, anong naging resulta? Pinagtatagumpay siya. Di ba ganun siya tayo sa atin? Sa Joshua 8, huwag yung kaliligtan pasahin ng anak kayo, dili-dilihin mo araw at gabi upang masunod nyo ang lahat na nakasulat dito sa Biblia. Sa ganoon, magiging kapalit, giginhawa ka at magtatagumpay. Yung sinunod ni Amaziah at ni King Uzziah, kaya naman siya nagtatagumpay. Okay, ano ba yung mga accomplishment niya? Pinangunahan ni Uzziah ng Israel upang magtagumpay sa pakikipagpigmaan sa mga Palestines. O, di alam niyo na kung saan nagmula yung Palestino. Ang grupo ng Hamas ay dito nang galing, no? Nagmula sa mga Palestines. At maging sa mga karating bansa, siya rin ang nanguna. At lahat ng yun, nagtatagumpay. Bakit? Kasi pinapatubayan siya ni Yahweh. Hinihiling niya, he sought the guidance of the Lord through His Word, through the prophet Zechariah. Okay. Dahil nga sa tagumpay na pinahintulutan ng Diyos na kanyang pinangungunahan, kaya ano nangyari? Ay sumikat siya. Nakilala siya bilang isang haring malakas na sadyang pinatatakutan ng mga kalaban. Yun ang naging resulta. So si Uzziah ay pinangat bilang energetic builder. He is a wise planner at magiting na general. Ganun ang pagkakilala sa kanya. Katunayan, ayon sa 2 Chronicles 26 verse 8 tungkol kay Uzziah, ang kanyang kasikatan bilang hari at mahusay na pamumula bilang hari ay lumagana maging sa hangganan daw ng Ehipto na nagpapatunay na talagang lubhang malakas ang dating ng kanyang pag-ahari. Ganun pa man, sa kabila ng mahabang panahon niyang kasikatan bilang hari, no? Sa kabila ng kanyang pagtatagumpay bilang hari, nagwakas ang kanyang buhay ng kalunos-lunos. Kalunos-lunos. Ating step. Siya yun. Okay. His life ended tragically. Uzziah was indeed a strong king, but not a strong finisher. Yun ang naging problema niya. Ayon kasi sa 2 Chronicles 26 verse 16, ang sabi, sa kasagsagan ng kanyang kasikatan at kalakasan bilang hari, ay umusbong sa kanya ang pride, ang kataasan ng loob. Umusbong ang kahulugan sa kanyang puso. Nilabag niya ang kalooban ng Diyos nang basta na lang niya pasukin ang templo ng Diyos. Basta na lang niya pinasok ang templo ng Diyos para ano? Para magsunog ng insenso doon sa altar of incense. Bilang parusa ng Diyos sa kanya, hinatulan siya sa pamamagitan ng nakakahawang sakit na leprosy. God struck Uzziah with leprosy, and he was an isolated leper until his death. Yun po ang nangyari sa kanya. Palibhasa, siya ay hari. Palibhasa, siya ay hari. Subalit dahil sa pride, na umilang sa kanyang puso because of his great accomplishments. Akala niya pwede na rin niyang gampanan, maging ang tungkulin ng isang high priest. Ay, hindi pwede yun. Hindi pwede yun. Kasi ang mga high priest talaga, they undergo purification. Siya hindi. Kung saan ka ininuklok ng ating Panginoong Diyos, manatili ka dyan. Makontento ka dyan sa dapat mong kalagyan. Sadyang nakaka-inspire, no? Yung haba ng panahon
na siya ay naging masunurin. Subalit dahil sa pinairan niya, ang pride, ang kahambukan sa kanyang puso, sa isang iglap, mga kapatid, ay naging masunurin siya. At napakasagradong templo pa naman ng Panginoong Diyos na ginawa, ipinamalas ang kanyang pride na naging dahilan para parusahan siya ni Yahweh sa pamamagitan ng leprosy na kanya na ikinamatay. Gayon pa man, dahil na sa haba ng panahon ng paghahari ni King Uzziah, imagine naman 52 years. O 52 years halimbawa, may presidente yung ganun katagal. Paano niyang tatatak sa iyo, no? Lalo na napakaganda naman ng accomplishment niya. No? No? Kumbaga sa pangkalahatan, napakaganda ng kanyang accomplishment. Mabuti naman ang kanyang pamumuno dahil sa palagian niyang paghahanap ng patnubay ni Yahweh through the prophet Zechariah, kaya tumatak sa puso at sa isipan ni Isaiah ang kanyang pamumuno. Dahil sa pangyayari ito, Isaiah had now a great reason to be discouraged, to be disillusioned at the death of King Uzziah. Because a great king had passed away, and because his life ended tragically. So ganun na lang siya nalulumo. At ang naglalarong tanong sa kanyang isipan, where was the Lord in all this? Sila nagtatanong sa Prophet Isaiah. He is wondering, sa pagkamatay ng isang mabuting hari, nasaan ang Panginoong Diyos sa mga ganitong pangyayari? Where was the Lord in all this? Verse 1, sabi pa yan sa verse 1, I saw the Lord sitting on the throne. Yun ang sagot sa kanya. I saw the Lord sitting on the throne. Siya mismo nakita ang Panginoon. So again, where was the Lord in all this? The Lord was sitting on a throne. Okay? God was still enthroned in heaven and was still in charge, mga kapatid, of all creation. Yun ang sagot sa tanong niya. Oo nga, nabakante ang trono ng hari ng Huda dahil sa pagkamatay nito. Subalit, may trono sa kalangitan at ang Panginoong Diyos na si Yahweh ang siyang nakaupo sa trono bilang pinakadakilang tagapamahala sa buong sandaigdigan. Kahit mabakante ang mga trono ng mga hari dito sa lupa, ay mananatiling okupado ang trono ng Diyos sa langit sapagkat ang kanyang paghahari ay walang katapusan. Kaya mananatiling kontrolado niya ang lahat ng bagay at pangyayari dito sa sandaigdigan. Amen ba? Praise God. All rulers of earth, such as kings and emperors, presidente man o mga prime minister pa, they may rise and fall, but the Lord sitting on His heavenly throne will remain forever, and all things in the universe is in His full control. Yan ang katotohanan. Actually, hindi lang naman si Prophet Isaiah ang nakasaksi tungkol sa trono ng Panginoong Diyos. Halos karamihan sa mga Bible characters, mga kapatid, na meron ding vision o pangitain tungkol sa kalangitan na iniakyat sa langit, ay sumulat din ng ganito mga tema o sentro ng kanilang isinulat ay tungkol din sa trono ng Diyos. Sino-sino sila? Ilan sa kanila ay si Prophet Micaiah. No, nakita niya ang God's throne. Yan ay nasa 1 Kings 22 verse 19. Sino pa? Si Job. Nakita niya rin ang trono ng Diyos. Yan ay nasa Job 26 verse 9. Si King David mismo, isang salmista, nakita rin niya ang trono ng ating Panginoon sa Psalms chapter 9 verse 4, sa Psalms chapter 9 verse 7, and Psalms 11 verse 4. Sino pa nakakita? The sons of Korah. No, sino man yung mga salmista rin, no, na nakakita ng trono ng Diyos sa Psalms 45 verse 6 at Psalms 47 verse 8. Sino pa nakakita? Si Ethel, the Ezrahite. No? Ezrahite. No? Nakita din ang trono ng Diyos. Nasa Psalm 89 verse 14. At maging ang major prophet na si Jeremiah, nakita rin ang trono ng Diyos. Yan ay nasa Lamentations verse 5 to 19. Dami nang nakakita, no? Sino pa? Si Prophet Ezekiel.
nakita din ang trono ng Diyos sa Ezekiel chapter 1, verse 26 at Ezekiel chapter 10, verse 1. Si Prophet Daniel, nakita din ang trono ng Diyos. No? Na-discuss na natin yan. Pastor Mo. No? Sa Daniel chapter 7, verse 9. Ganon din si Apostle John. Lalo na si Apostle John. Nakita rin niya ang God's throne. Halos similar ang pangitain ni Apostle John with Isaiah sa Revelation chapter 4, verse 1 to 11. Kahit balikan niyo pa. No? Sa katunayan, ang book of Revelation ay pwede rin matawag na Book of God's Throne. Alam niyo po bakit? Kasi 35 beses binanggit sa aklat na ito ang tungkol sa trono ng Diyos. Okay? Ganyan pa man. Ang core belief ng atheism o materialism ay wala kang trono. Wala kang trono. That there is no seat of authority or power all the universe must answer to. Wala kang katahapo. Yun ang para sa kanila. Yun ang paniniwala ng mga tinatawag na atheist and materialist. Iba naman ang core belief ng humanism. No? Humanism, from the word humanism. No? Para sa kanila naman, may trono, pero tao naman daw ang nakaupo. Subalit, binigyan liwanag ng Bible na talagang may trono sa kalangitan at walang taong makasalanan na nakaupo doon, kundi ang Panginoon Diyos lamang ang iniluklok sa kanyang kabanal-banal trono doon sa kalangitan. Katulad ng ating inaasahan na si Propeta Isaiah ay maaaring malungkot. No? Nalulumo siya at pinanghihinaan ng loob dahil may isang mabuting hari ng Juda na hindi na nakaupo doon sa trono dahil sa pagkamatay niya nito. Subalit sa pamamagitan ng pangyayari nito, mga kapatid, na sadyang ipinakita ng Panginoong Diyos kay Isaiah at pinasinasabi ng Panginoong Diyos na si Yahweh. No? Sa kanya kay Isaiah, huwag kang mabahala, huwag kang madalala kay Isaiah. Maaaring wala na sa trono si King Uzziah, subalit ako bilang Diyos na makapangyarihan ay mananatiling nakaupo sa aking trono. At habang nakaupo si Yahweh, ito ang tatandaan natin, no? Siya ay mananatili. Maraming sinasabi niya rin kay Isaiah, siya ay mananatili na susubaybay sa bayan Juda, bayan Israel. Okay, ano sumunod sa verse 1 tayo? High and lifted up. High and lifted up. Ibig sabihin ng trono ng Diyos ay sadyang itinaas literally and symbolically to set Him apart, being the creator from His creators. No? He is the creator, we are the creators. Even the angels themselves are also creators. At bilang sagisag ng kanyang kadakilaan, ng kanyang kabanalan, ng kanyang kapangyarihan na siya ay sadyang itinukod, siya ay sadyang itinaas, higit kaninuman, yaman siya ay Diyos na manlilikha. He is the creator. At ang mga nasa ibaba, siyempre, ay ang kanyang mga nilikha na naglilingkod at sumasamba sa kanya. Then verse 1 friend, the train of His robe filled the temple. The train of His robe filled the temple. Ang mga hari, mga kapatid, sa panahon noon, ay sadyang nagsusuot ng mga mararangyang damit, mararangyang kasuotan na merong mahabang laylayan. Dahil dito, kaya lagi sila nakaupo sa trono. Bakit? Ihirap silang gumalaw sa ganong kasuotan at kung kailangan nilang tumayo, okay, at kumilos sa kanilang trono, meron silang taga-alalay upang isunod ang mahabang laylayan ng kanilang kasuotan. Gayun naman, dapat nating tandaan na ang pagsuot ng hari ng may mahabang laylayan ay nagpapahiwatig, mga kapatid, na siya ay isang taong pinaka-importante at hindi niya kailangan kumilos upang magtrabaho.
Yun ang implication nun. The king is a person of honor and dignity. Na meron siyang inira ng mga tao na maglilingkod sa kanya at naghihintay ng kanya ipag-uutos. Hari siya. Hindi ba sa panahon natin ngayon mga kapatid, meron ding similar na kasuotan na hanggang sa ngayon ay ginagawa pa rin, in practice pa rin. Kanino? Sa mga babae na tinakasal. Di ba ganun? No? Nagsusuot sila ng kahit budang kasuotan na may mahaba rin laylayan, ay meron ding umaalalay sa kanila. No? Sa kanilang laylayan, sa atin sila ay kumikilos. Sapagkat sa araw na yun, okay, ng kanyang kasal, siya yung tinatawag na center of attraction. Kaya siya lubos na pinakahalagaan. Siya ang pinaka-importanteng tao sa event na yun, sa okasyon na yun. Kaya nga siya minsan tinaguri ang impress of the day. Di ba? Pero mga kapatid, ito yung punto ko. Ang tinutukoy sa talatang ito, na nakita ni Propeta Isaiah, ay hindi lang basta mahabang laylayan, kundi mas higit na mahaba sa paglaylayan na tinatawag. Kasi paano na sinalarawan? The train of his robe filled the temple. No? Pero pagkakasalarawan niya, napuno daw ang buong templo ng laylayan ng kasukutan ng Panginoong Diyos. E anong ibig sabihin noon? Symbolically, he is saying that the Lord our God is so reverently and majestically honored. That the Lord our God is above all important. That the Lord our God is so highly and immensely dignified. You know why? Because he is not just an ordinary king. He is the King of kings. He is the Lord of lords. Amen. He is the sovereign God. He is the creator of the universe who existed from eternity past. Okay? He is the great I am. He is the Alpha and the Omega. Yun ang ating Panginoon. That's the reason why the train of his robe filled the temple. Okay, verse 2. Above it stood seraphim. Above it stood seraphim. Ang mga nakapaligid sa trono ng Diyos, mga kapatid, ay mga anghel na hindi ordinary. Hindi pangkaraniwan. Sila ay tinaguri ang seraphim. Sa ibang mga passages ng Bible, ang tawag naman sa mga sabing anghel ay cherubim. Cherubim. Yan ay nasa Psalms 80 verse 1, Isaiah 37 verse 16, at Ezekiel chapter 10 verse 3. O kaya, sila ay tinaguri ang meron pang taguri sa kanila. Sa Book of Revelation, alam nyo, sila ang living creatures. Sa Book of Revelation chapter 4, verse 6 to 11. Dito lang sa kabanatang ito, ng aklat na Isaiah, na ang mga nasabing nila lang ay tinaguri ang seraphim. May ilang mga Bible scholars na nagsasabing hindi po magkatulad ang cherubim at seraphim. Pero, ang kahulugan kasi ng bansang na seraphim means burning ones. Naglalakad sila. Burning ones. Umaakoy, naglalakad lang. Samantalang sa Ezekiel chapter 1 verse 13, ganun din sa Ezekiel chapter 10 verse 15, ay isinilarawan ang cherubim sa ganitong paraan. Dahil kanilang kitsura ay mistulang bagang nagliliyak. Baga na, nagliliyak pa. Na amoy naglalagablab na apoy na parang sulong. Yan ang sabi ng Bible. At nagpapalipat-lipat sa apat na nilalang na buhay. Maningning ang liwanag niyon at pinagmumulan ng kidlat. Ang apat na nilalang ay nagpaparot pa rito simbilis ng kidlat. Nangaluhulugan lang, mga kapatid, ay talagang nagliliyak sila. Tumakoy. Okay, verse 2. Each one had 6 wings. No? Each one had 6 wings. Sa aklat ng pahayag, kabanatang 4, talatang 8, may binanggit siya apostol dyan tungkol sa kanila 6 na pakpak. Kung paano niya dinescribe. Ginagamit nila raw yung unang pares ng pakpak upang pantakip sa kanilang
na hindi sila dapat na tumingin sa kaninningan ng Panginoong Diyos. Yung naman ikalawang pares ng pakpak, mga kapatid, ay upang takpan ng kanilang mga paa. Okay? Sa ngayon, ay wala daw malantad, no, na bahagi ng kanilang katawan sa banal na presensya ng ating Panginoon. And of course, yung ikahuling pares, yung tatlong pares ng pakpak, ang kanila naman ginagamit sa paglipad upang paglingkuran ng ating Panginoon Diyos. Ayon sa Exodus 33 verse 20, ang sabi ng Panginoon Diyos kay Moses, ito yung sabi kasi ni Moses, ng Panginoon kay Moses, ngunit hindi mo maaaring makita ang aking mukha, sapagkat tiyak na mamamatay ang sinumang makakita niyo. Sa mga kapatid, ganun din ang pwedeng mangyari sa mga anghel. Kung kaya nila tinatakpan itong mga seraphim ang kanilang mukha sa pamamagitan ng kanilang mga pakpak. Ayon kay John Calvin, no? Isang Bible preacher, sabi niya, the two wings with which the angels fly mean nothing else than their ready and cheerful performance of the commandments of God. The two wings with which they cover their faces show plainly enough that even angels cannot endure God's brightness, and they are dazzled by it in the same manner as when we attempt to gaze upon the radiance of the sun. Ibig sabihin ni Calvin, ginagamit ng mga seraphim ang kanilang unang pares na pakpak sa paglipad upang agad buong galak na tumalima sa anumang pag-uutos ni Yahweh. Ganon sila. Tuwang-tuwa sila, utusan ni Yahweh. Nagagalak sila, buong pusang ginagampanan nila. Ano man ang iutos ni Yahweh sa kanila, yun ang ang ng mga pakpak nila. At yung ikalawang pares sa mga pakpak ay upang takpan ang kanilang mukha dahil maging ang anghel man ay talagang hindi matatagalang makita ang labis na kaninningan ni Yahweh. Ito, sabi nga ni John Calvin, ay katumbas o mas higit pa na maliwanag, higit pa sa pagtitig natin sa liwanag ng araw sa katanghalian. Pansinin natin itong sinabi ni Charles Spurgeon tungkol sa kung paano lubos na pahalagaan ng mga seraphim ang taglay na kabanalan ng Panginoong Diyos. No? They give due importance to the holiness of God. Ang sabi niya, for the seraph remembers that even though sinless, he is yet a creature. No? He is yet a creature. And therefore, he conceals himself in token of his nothingness and unworthiness in the presence of the thrice Holy One. Ibig sabihin ni Spurgeon, muli kong tatagalogin, na maging ang mga seraphim, bagamat sila ay hindi nagkasala, subalit pati nilang sila ay nilalang din. Sila ay nilalang din ng ating Panginoon Diyos. Kung kaya mistulang itinatago nila ang kanilang sarili bilang tanda na hindi sila karapat-dapat mamalagi sa kabanal-banalang presensya ng triune God. Yan ang tinatawag na reverential fear or reverential attitude nila towards the presence of a holy God. Okay, ngayon, what Isaiah heard, nasa ikalawang bahagi na tayo. What Isaiah heard, ano nga bang narinig na Isaiah sa verse 3? And one cried to one unto another and said, Holy, holy, holy. Okay? Doon muna tayo sa ano, one cried to another and said. Doon muna. Lumalabas, mga kapatid, na sa puntong ito ay hindi direktang hinahayag ng mga anghel ang kanilang pagpupuri sa maluwalhating karakter at katangiang taglay ng Panginoong Diyos, kundi kanilang inihahayag sa bawat isa. Kasi sabi mo, one cried to another, diba? Ito'y paraan ng pagpapaalala sa kanilang mga sarili na sila ay nilalang lamang upang ipahiwatig ang kanilang pagpapakumbaba sapagkat sila ay nasa kabanal-banalang presensya ng Diyos na manlilikha.
Napapansin mo kung gaano ka itrato ng kabanalan ng Diyos. Talagang tinatato nila, so highly immense. Ganun mga kapatid. Okay, holy is the Lord of hosts. Bakit kaya kailangan 3 beses, mga kapatid, na banggitin ng mga seraphim yung papuring salitang holy? Di ba pwede isang beses na? 3 beses eh. No? Sapagkat mga kapatid, ito yung kasagutan. Batid ng mga seraphim ang talagang merong 3 persona sa iisang Diyos. Kaya kailangan sambitin nila ng 3 beses ang papuring holy, holy, holy. Banal, banal, banal ang Panginoong Diyos. Isa pa, na dahilan, sa Hebrew language, kapag inuulit-ulit ang salitang holy, ito ay paraan upang ihayag isalarawan ang pinakamataas na antas ng kabanalang taglay ng ating Panginoong Diyos. So, ano nga bang ibig sabihin ng pagiging banal ng ating Panginoong Diyos? Kanina, medyo salakay na naman ni Pastor Kevin. What is being holy in the highest possible sense? Yun ang malaking tanong eh. Mga kapatid, holiness at its root has the idea of apartness or being separated. Pinalakay natin kanina. Kung susuriin ang pinakaugat ng pinagmulan ng holiness o kabanalan, ito daw ay may kinalaman, at yan ulitin ko, sa pagbubukod o being set apart. Ito'y pagsasalarawan sa isang tao o sa isang bagay na ibinukod o ihiniwalay sa ibang tao o sa ibang bagay. Para ano? Para saan? For what purpose? Para magamit sa sagradong paglilingkod. Yun po yung purpose. Ang isang tao ay banal kapag siya ay ibinukod upang maglingkod sa Panginoong Diyos. Maituturing din banal ang isang bagay kapag ito ay ibinukod at ginagamit sa sagradong layunin. Saan o kanino nga ba ibinukod ang Panginoong Diyos? Para ganyan. Kanino siya ibinukod? Ibinukod o hinihiwalay ang Panginoong Diyos sa kanyang nilikha sapagkat siya ay manlilikha. Because God exists outside of all creation. Okay? Kaya magunaw man ang sandaigdigan, magunaw man itong mundong ating nalalagyan, tiyak mananatili ang ating Panginoong Diyos sapagkat nakahiwalay o nakatugod siya. Sadyang ibinukod siya sa sangkatauhan sapagkat ang kalikasan niya at katangian ay Diyos at hindi tayo. Okay? Ngayon pa man. Dahil tayong mga tao ay nilikha ayon sa imahe, ayon sa wanis ng ating Panginoong Diyos, sa inyong makikita sa Genesis chapter 1 verse 26 hanggang 27, that we are created in the image and likeness of God. Okay? Kaya Kaya compatible ang ating human nature sa divine nature ng ating Panginoong Diyos. Sadyang magkaiba ang human nature sa divine nature. Subalit, hindi po automatic na nagpupuntahan sila. Katunayan, sa ganitong kalagayan nagsama ang dalawang kalikasan ng ating Panginoong Hesus nung magkatawang tao siya. Alala nyo? Siya bilang ikalawang persona ng Blessed Trinity. Jesus our Lord added humanity into His deity when He became a man. But we need to make it clear, mga kapatid, dapat maging maliwanag ito, that what was added to the deity of the Lord Jesus Christ was the unfallen humanity. The unfallen humanity. Nangangahulugan din na ang unfallen state of humanity is not deity. Okay? But it is compatible with deity. Dapat klaro tayo doon. Isa pa, ang kabanalan ng Panginoong Diyos ay bahagi ng buong katangiang taglay niya at ng kanyang mga ginagawa.
Ibig sabihin, ang kapangyarihan niya ay banal, ang pag-ibig niya ay banal, ang karunungan niya ay banal. Lumalabas na hindi lang basta aspeto ang kabanalan sa personalidad ng Panginoon Diyos, kundi isa ito sa kanyang taglay na ang katalinutan. Okay. Now, verse 10, ang sabi, the whole earth is full of His glory. The whole earth is full of His glory. Ang nakamagang ng tanawin ito, mga kapatid, tungkol, tagalogin ko sa bumabalot na kaluwalhatian ng Diyos sa buong mundo. Ang buong mundo daw, binabalot ng kaluwalhatian ng Diyos. Hindi ba yun ibig sabihin niya? Binabalot ng kaluwalhatian ng ating Panginoon. Mas nakikita ng mga serapim kasi arpot pa rito sila habang nakapaligid sa banal na trono ng Diyos. Kitang-kita nila kaysa panoramic view na nakikita ni Isaiah. Now, symbolically, tayo naman, mga kapatid, ay nagministro ng pawang mga bulag. Kapag hindi natin napapansin, nakikita at ina-appreciate ang kaluwalhatian ng Diyos na hindi lang nasa paligid natin, kundi, magugulat kayo, suma sa atin. Tama? Bakit? Ano ba tayo? Anong sabi ni Paul? Isaiah 3:16? Don't you know that you are the temple of God? Ang tanong, pakitignan niyo ang katabi niyo, makikita niyo ba ang glory of God sa kanya? Can you see the glory of God in her or in him? Hindi? Kulang kayo sa paranong tayo. Yun ang sinasabi. Okay, verse 4. Next slide, please. Next slide, yun. And the posts of the door were shaken by the voice of him who cried out. Ganito muna. The posts of the door were shaken by the voice of him who cried out. Alalahanin natin na ang mga seraphim na pinag-usapan natin kanina pa are majestic beings. They are majestic beings. Kaya boses pa lang, mga kapatid, no? Boses pa lang nila ay nagpapahiwatig na ng lakas na taglay ng kanilang kapangyarihan. Katunayan, sa lakas ng kanilang mga tinig ay nayayanig ang mga pundasyon ng templo. Yun ang sabi ka. Nayayanig ang mga pundasyon ng templo. Marahil, si Isaiah ay nanonood, no? Nanonood siya mula sa pulwagan ng templo. Kung kaya sa tuwing sila ay sumisigaw ng Holy, 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 ano nangyayari? Damang-dama niya ang pagyanig ng templo. Ganun ang nangyayari. Ramdam na ramdam niya ang pagyanig ng pundasyon ng templo. Ganun po ang kapangyarihan. Taglay ng mga seraphim, creators lang to. How much more is the creator? Kapag siya ay nagsalita. At ang mga nasabing seraphim na tinaguri ang majestic beings na pwedeng ituring na pinakamataas sa lahat ng nilikha ay meron silang isang katungkulan sadyang itinalaga sa kanila. At yan ay upang purihin, upang sambahin, upang paglingkuran ang Panginoong Diyos na nakaluklok sa kanyang banal na trono sa kalangitan. Tayo kaya bilang mga makasalanan tinupos at iniligtas. Ano naman ang nararapat natin gawin na alam natin lubos na ikalulugod ng ating Panginoong Diyos? Tandaan natin, mga kapatid, na mas higit pa sa paglilingkod ng mga anghel ang inaasahan ng Panginoong Diyos sa atin. Our calling, remember this, that our calling is higher than the calling of His angels. Ano ba panawagan natin? Sabihin mo nga sa katabi mo, ambassador ka ni Kristo. Yun ang natawagan natin. We are ambassadors of Christ. Pansinin natin kung ano ang nangyari sa templo. Kapag sila ay nagpupuri, kapag sila ay nagpupuri, kapag sila ay sumasama ng kaawitan ng papuring awit sa Diyos, yumayanig daw ang pundasyon ng templo. Ayaw ba natin pa yun? Di ba? Yan sinasabi nito eh.
niya ng pundasyon ng templo. They sang so powerfully that the doorposts of God's temple were intensely shaken. Yun ang sabi. Hindi ba dapat tularan din natin sila by singing with the same passion, with the same heart, and with the same intensity? Dapat ganun din. Diba? Ang tanong, kapatid, ay dito. Bakit kailangan natin hihitan pa kung pwede? Ito yung tanong eh. Sino nga ba ang mas may malalim na dahilan upang higit na magpasalamat at magpuri sa Panginoong Diyos? Ang mga anghel ba? O tayong mga tao? Dapat tayo. Tama ang sagot. Dapat tayo. Alam niyo kung bakit? Sapagkat ang mga kapwa nilang mga anghel, noong nagkasala, ay walang kapatawaran ipinagkaloob sa kanila. Hindi po nagplano ang Diyos upang sila iligtas. Sa halip, agad silang pinatalsik mula sa kalangitan. Di ba? Itinapon dito sa daigdig at kasalukuyang naghihintay ng walang hanggang kaparusahan sa dagat-dagat at apoy impyerno. Naghihintay sila, kaya ngayon pa lang, busy na sila sa paghata ng mga mananampalatayang hindi babad sa salita ng Diyos. Para makasama nila. Yun yung ginagawa nila. Samantalang tayong mga tao, noong magkasala ang ating unang mga magulang na sina Adan at Eva, pinag-aaralan natin, agad na nagpahiwatig ang Panginoong Diyos kung paano tayo tutupusin. Paano? Nang damitan sila ni Yahweh sa pamamagitan ng balat ng hayop. Remember that passage? No? Na ang ibig sabihin, pansamantalang tinubos agad ng dugo ng hayop ang kanilang kasalanan. Genesis 3:21. And in the fullness of time, mismo ang Panginoong Jesucristo, ang ikalawang persona sa Blessed Trinity, ay hinubad ang kanyang pagka-Diyos, nagkatawang tao, bilang kordero ng Diyos na nag-alay ng kanyang sariling buhay upang tubusin tayo sa ating mga kasalanan at ipagkaloob pa niya sa atin ang kanyang katuwiran o righteousness. Okay? Upang maging karapat-dapat tayo sa sandaling tayo ay tumayo sa harapan ng Diyos Ama. At ang pinaka-importanting bagay na dapat pa natin malaman, mga kapatid, na ang planong ito ng pagliligtas, pagamat hindi pa nalilikha. Hindi pa nalilikha. Sino? Ang taong magkakasala. Tinupad na ng Diyos noon pa man sa eternity past. Ang plano ito. Revelation 20, verse 8, anong sabi doon? The Lamb is slain, past tense, from the eternity, from the foundation of the world. Ganun tayo kahalaga sa Kanya. Kasi gusto niya magkaroon ng love relationship with us. Yun ang grand plan ng ating Panginoong Diyos sa mga tao Kanyang pinili at pinapagal. Binigyan katumparan ng Panginoong Diyos ang plano ito ng pagtubos upang ang mga tao Kanyang pinili from the eternity past, Ephesians chapter 1 verse 4, at ang mga taong Kanyang kahahawagan ay makapiling niya, no? Makafellowship niya doon sa Kanyang kaharian, makasama niya, magkaroon ng personal na relasyon sa Kanya at ituring pa niya mga anak. Higit sa lahat, ma-enjoy natin ang Kanyang banal na presensya for all eternity. Yun po ang nais ng ating Panginoon. Ang tanong, sino ngayon ang mas dapat na naghahayag ng pinakamataas na antas na pagsampa sa ating Panginoong Diyos? Tayo! Tayo mga tinubos. Tayo mga kapatid. Di ba dapat tayo mga taong pinawalang sala at iniligtas ang siyang sumamba sa Kanya ng todo bigay? Amen. Glory to God. Glory to God. Papulihan natin siya. Dahil dito, again, mas higitan pa natin ang passion, ang intensity. Yung intensity ng mga anghel sa ating ginagawang pagsamba at pagpupuri sa ating Panginoong Diyos. Tandaan din natin na ang pagsamba sa Panginoong Diyos ay hindi lang nakakahon
sa pag-aawitan. Hindi lang sa pag-aawitan ng pagsamba. Bahagi din ng pagsamba ang mataimtim na pakikinig sa kanyang mensahe. At kahandaan ito ay ating isabuhay. Pagsamba din, mga kapatid, ang pagkakaloob sa kanyang gawain. At pagsamba din ang taus-puso nating paglilingkod, yamang lahat tayo ay tinawag bilang ambasador o kinatawan ng Panginoong Jesucristo. So buong tapang at buong sipag natin, ibahagi ang gospel, ang ebanghelyo sa ating kapwa. Dahil kapag tinutupad natin ang ating tungkulin ito, ay katumbas na rin ng pagsamba natin sa ating buhay na Diyos. Amen po ba? Amen. Sinusunod natin ang kanyang pinag-utos na siyang sentro ng Great Commission kung paano sa passage din ito na marahil madidiscuss ni Pastor Paul ay itinalaga rin, ikinumission din si Isaiah. Okay, the house was filled with smoke. Ang usok na tinutukoy dito ay nakumalat at kumulo sa buong templo ay nagpapaalala sa atin tungkol sa pillar of cloud na kumakatawan sa presensya ng Panginoong Diyos ayon sa Exodus 13, verse 21 hanggang 22. Maging sa usok na nandun sa Mount Sinai, ayon din sa Exodus chapter 19, verse 18. At yung tinatawag na clouds of God's Shekinah glory that filled the temple in 1 Kings 8:10-12. Ang cloud of glory ay nagsisilbing palatandaan ng presensya ng ating Panginoong Diyos. Now, sa ikatlong bahagi, what Isaiah felt. Ano verse 5? Verse 5. What Isaiah felt. Sabi niya, woe is me, no? Woe is me, for I am undone. So Isaiah felt he was like falling apart when he saw the holiness of the angels, above all, when he saw the overwhelming holiness of God. Yun po ang kanyang naramdaman. Ang paliwanag ng isang Bible preacher na si Adam Clark, tagalogin ko na lang, nang makita ni Isaiah ang mga anghel sa kanilang sutulang pagpapakumbaba, pagsunod at pagpupuri sa Diyos, kanyang napagtanto na hindi niya katulad ng Panginoong Diyos, kundi hindi niya katulad ang mga anghel para tularan sila na umawit ng banal, banal, banal at magpuri sa Diyos na ubod ng gandang katulad ng ginawa ng mga anghel na ito. Ang problema ay hindi niya magawa kasi nga, anong sabi diyan? He was a man of unclean lips. Sabi nga ni Isaiah, banal sila, samantala ako'y hindi. Nakita nga ng mga anghel ng Diyos. Pero ano nangyari? Buhay pa rin sila. Ngayon nakita ko din ang Diyos. Kaya tiyak, sigurado nakatakda akong mamatay kasi hindi ako banal. Yan ang sabi niya. Nang makita ni Isaiah ang Panginoong Diyos, agad niyang na-realize yung kanyang kalagayan. Di hamak na mas mababa kung hirahan sa mga seraphim. Di lalo na parang yung kalagayan niya kung hirahan sa Panginoong Diyos. Hindi po ba? Ang pangitaan ito o aktual niyang karanasan na masilayan ang trono ng Panginoong Diyos ay nagpahiwatig sa kanya ng tunay na katayuan o kalagayan. Habang pinagmamasdan niya ang banal na presensya ng Panginoong Diyos ay lalo niyang napagtitibay na sadyang napakalayo ng agwat ng kanyang katayuan o kalagayan. Sadyang napagtanto ni Propeta Isaiah ang sukdulang kalayuan niya sa Diyos dahil sa kasamaang dulot ng kanyang pagiging sinful, pagiging makasalanan na siyang humatak sa kanya, kalayo sa Diyos. At ganito din mismo mga kapatid, ang naging karanasan ng kapang mga godly men kapag sila ay nasa presensya ng ating Panginoong Diyos. Ang tanong, ano naranasan ka? Natin yung tanong, naranasan ito? O diniterma na natin?
Pero ito yung katotohanan. Agad nilang nararamdaman ang kanilang kalayuan sa Panginoong Diyos dahil sa kanilang kalagayan, pagiging makasalanan. Isa na yan si Job. Diba si Prophet Daniel o si Apostle Peter, naalala nyo, nung nangingisda siya, walang makuha. Nung ang Panginoon ay sumakay sa kanyang bangka at sabi, igulog-log lang ba? Pero sino ba ang master teacher? Si Peter. Pero sa sandali yun, sige, sumunod siya. At nang paghulog niya ng bago na nangyari, hindi niya halos mahatak sa dami. Kaya doon pa lang na-realize niya, hindi tao ito, kausap ko at kaharap ko ngayon. Anong sabi niya? Depart from me, Lord. Agad niyang na-realize ang kapalan ng Diyos na kanyang kaharap. Yun ang napagdali natin sana para mga kapatid. Every time we come before the holiness of God. Bless my friend. Sabi ko doon, ang dahilan, because I am a man of unclean lips, and I dwell in the midst of people of unclean lips. Agad na pagtanto ni Propeta Isaiah ang kanyang pagiging makasalanan. Ganun din ang pagiging makasalanan ng kanyang bayan, Israel na kinabibilangan. At higit na bumagabag sa kanya ay ang mga salitang kanya nasabi. So marami. Katulad natin siya ang kasalanan pagsisinungaling, maaaring mga pangako niyo na hindi niya natupad sa ating Panginoon, mga paniniran po sa kanyang kapwa. At kung ano-anong mga kasalanan, halaga niya unclean lips. Ilan sa mga halimbawa binanggit ng salmista tungkol sa unclean lips ay mga sumusunod. Likas na sa ating bibig ang pambobola at pagsisinungaling. Psalms chapter 2 verse 2, everyone utters lies to his neighbor. With flattering lips and a double heart, they speak. Ano pa? Likas na sa ating bibig, bukod sa pagsisinungaling, ay pawang kahanggan ang sinasabi. Psalms 31 verse 18, let the lying lips be put to silence, which speak insolent things proudly and contemptuously against the righteous. Ano pa? Likas na sa ating bibig ang panlilinlang. Psalm 34 verse 13, keep your tongue from evil and your lips from speaking deceit. Ano pa? Likas na sa ating bibig ang pagiging marakas. Psalms 59 verse 7, swords are in their lips. At sa Psalms 140 verse 3, the poison of death is under their lips. Ang makasalanang bibig ang agad pumasok mga kapatid sa isipan ni Isaiah. Pero, hindi na niya mahulugan. Nabibig niya na ang makasalanan. Okay? Bagkus ay isa lang ito sa mga halimbawa ng maitutunan na walang lunas at karamdamang likha ng kasalanan na umalipin sa kanya at sa kanyang mga kababayang taga-Juda. At ang dahilan kung bakit agad niyang nabagabag at naalarma. Kung bakit siya naalarma nabagabag, ano sumunod? For my eyes have seen the King, the Lord of Lords. Kapag tayo kumaharap sa sanctuary ng Panginoon, agad-agad ba natin na-realize na siya'y narito at dapat din tayo maalarma sapagkat tayo ay tao rin with unclean lips? Ganyan po ang naramdaman ni Isaiah. So agad niyang na-discern ang kanyang kalagayan bilang makasalanan dahil nasaksihan niya ang banal na presensya ng Diyos. Bagamat batid naman natin na sa Isaiah, propeta siya, di ba? Propeta siya. Batid natin na siya nabubuhay sa katwiran ng kabanalan. Na siya ay tunay na taong maka-Diyos. Subalit nang makita niya ang nakaupong hari, ang Panginoong Diyos na makapangyarihan, ang Diyos na banal, agad niya napagtanto ang kanyang kalagayang makasalanan. Agad niyang napansin ang bahid ng kanyang kasamaan na nalalantad sa perpektong kabanalang taglay ng Diyos na makapangyarihan. Kahit pa sabihin natin singkinang ng diamante ang buhay na taglay ni Isaiah, kasi propeta siya. Subalit kapag ito mga kapatid ay nilagyan ng perfectly black background at tapatan ng sapat na liwanag,
matuwid na buhay ni Isaiah. No? Nang may tapat ang kanyang buhay, mula sa liwanag ng perpektong kabanalan ni Yahweh, ay lumaltad ang kanyang mga kapintasan. Yun po ang naganap dito. Ganyan din ang naganap sa buhay ni Nahum, ni David, Jeremiah, Ezekiel, Daniel, Apostle John, at kung sino-sino pa, mga kapatid, apostol po. Tayo kaya? Hindi po ba? Kapag na-expose ang kanilang mga buhay sa maningning na perpektong kapanalan ng Diyos, meron at meron ma-expose na kasalanan. Kung ang mga banal na lingkod ng Diyos ay may na-expose ng mga kasalanan sa presensya ng Panginoong Diyos, paano pa kaya tayo? Abay, mas malala ang kalagayan natin kaysa sa kanila. Now, how Isaiah was cleansed, last verse 6. Oh, ito pala last, next 7. Then one of the seraphim flew to me, having in his hand a live coal which had been taken the tongues from the altar. Napansin niyo? Sabi kanina ang seraphim, naglalagablag, burning ones. Bakit kailangan gumawa ng tongues para kumuha ng coal sa altar? Okay. Sabi sa verse 6, then one of the seraphim flew to me, having in his hand a live coal which he had taken with the tongues from the altar. Ang mga nasabing seraphim na nakapaligid sa banal na trono ng Diyos ay naglingkod kay Isaiah. Pinaglingkuran siya. Isa sa mga ito, mga kapatid, ay lumipad patungo kay Isaiah na mayroong dalang nagliliyab. No? Pansinin niyo, nagliliyab na baka. Maging ang baka, bukod sa mainit, ay maituturing mga kapatid na banal. Bakit? Bakit ito maituturing na banal at sagrado? Sapagkat kinailangan pang gumamit ng tongues upang sipit ang angin mula sa altar. So hindi yung sa magpapasok yan. Kasi siya mismo, burning ones, di ba? Kundi yung kapanalang taklan, nung po, yun po ang dahilan. So, okay. Sapagkat ang larawan ng altar, mga kapatid, na tinutukoy dito, ay ang altar of incense na nakapwesto sa harap ng Holy of Holies na tabernakulo ng Diyos ayon sa Exodus 30, verse 1 to 10. Batid natin na ang tabernakulo ng Diyos dito sa lupa na ipinagawa ng Diyos kay Moses ay nakapattern. Okay? Nakapattern mismo dito sa tabernakulo ng Diyos sa langit ayon sa Exodus 25, verse 9. Dapat din maging malinaw sa atin na magkaiba ang trono ng Diyos sa altar. Magkaiba po yun. Okay? Sapagkat ang trono ay para sa Diyos at doon siya nag-ahari at namumuno. Samantalang ang altar ay para sa atin yun kung saan tayo nililinis sa ating mga kasalanan. Ayon po kay John Calvin said, the fire was taken from the altar to indicate that it was divine or heavenly. For the law forbade any strange fire to be blown to it, because in sacred things, every human mixture is absolute profanation. By this figure, therefore, Isaiah was taught that all purity flows from God alone. Ibig sabihin ni John Calvin, ang nagliliyab na baka ay kinuha mula sa altar upang ipahaliwanag na ito ay sagrado at makalangit. Sapagkat ipinagbabawal ng kautusan ang anumang kakaibang apoy na hindi nagmula sa altar ng Diyos. Sapagkat sa mga sagradong bagay na ipinagbabawal, ang gawain ng tao, ito ay mapahiran, pakuntamit, ito ay ganap na paglakas-tangan. Okay? Sa ganitong pagsasalawan, nangangahulugang itinuro kay Isaiah na lahat ng bagay na dalisay ay mula sa ating Panginoong Diyos. Finally, verse 7.
And he touched my mouth with it and said, Behold, this has touched your lips, your iniquity is taken away, and your sin purged. Napasok kaya ang bibig ni Isaiah? Yan naman ang tanong eh. Nagpapati. Okay? Napasok kaya ang bibig ni Isaiah dahil nagliliyap pa yung bagang idinapi ng anghel sa bibig niya. Yan ang malaking tanong. Gayun pa man, mga kapatid, wala pong naisulat na si Isaiah ay nagsisigaw dahil sa labis siyang nasaktan doon sa pagkapasok. Wala pong ganun naisulat. Marahil ay sadyang hindi siya nasaktan dahil may special blessing ng Panginoong Diyos para sa kanya. At tanging ang layunin, dalisayin. Yun ang purpose eh. Yung dalisayin at linisin siya sa kanyang kasalanan ang siyang tanging naganap ng pagkakataon yun. Your iniquity is taken away and your sin purged. Malapit pa to. Kinakailangan tupukin ng Panginoong Diyos ang kasalanan ni Isaiah bago bihisan ng katwiran at kabanalan. Ang apoy ang ginamit ng Panginoong Diyos upang tupukin ang kasalanan at dalisayin ang puso ni Isaiah. Mga kapatid, maituturing din na parehong prinsipyo ang ginamit ng ating Panginoong Diyos nang tupukin niya ang ating mga kasalanan sapagkat inako ng Panginoong Jesucristo ang mga ito habang siya ay nakabayubay sa krus ng Kalbaryo. Nang mapasa kanya ang ating mga kasalanan, animoy nagpadala ang Diyos Ama mula sa altar ng kalangitan ng naglalagablag na apoy at direktang sinalo ng Panginoong Jesucristo. This is what we call fire of God's judgment. Ang naglalagablag na apoy na siyang tumuko sa ating mga kasalanan. Subalit hindi kasama natuko ang Panginoong Yesus dahil siya ay Diyos na banal. Tanging ang ating mga kasalanan lamang ang siyang natuko bilang katibayan na tayo'y pinatawad na. Katunayan, hindi lang tayo pinatawad, ipinagkaloob pa o binihisan pa tayo ng katwiran ng Panginoong Jesucristo mismo. So aside from the fact that our sins are forgiven, we have also received the imputed righteousness of our Lord and Savior Jesus Christ. To God be the glory. So sa ating pagtatapos, mga kapatid, bilang pagtatapos, ano ba ang depressing situation na meron ka ngayon? Anong depressing situation na meron ka ngayon? Meron ba? Tulad din ba ni Isaiah, na lubhang nagdadalamhati dahil sa pagkamatay ng isang mabuting haring katulad ni King Uzziah. Nawalan ka rin ba? Tulad yan, ang mahal sa buhay. Nawalan ka ba ng trabaho? Bumagsak ang iyong negosyo? Bumagsak ka ba sa exam? Meron ka ba marubang karamdaman? Kahit ano pang depressing situation meron ka pa kapatid, ito na ang tatandaan natin lagi. That the Lord is sitting on His throne. Meaning the Almighty God is still and will always be in His throne and in full control of everything in our lives. Yan po tatandaan natin. At batid niya ang kalagayan ng bawat isa sa atin. Bilang na natin buhay. Bilang na. Ganun tayo pinahalaga ng ating Panginoon. At gano'n siya kalayo. He is just a prayer away. Ano sabi sa Philippians 4:6-7? Huwag kang mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip ay hingin mo ang lahat ng iyong pangangailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. At ang maliit na kapayapaan ng Diyos ang mag-iingat sa iyong puso at pag-iisip sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Makatandaan natin na ang ating Diyos ay banal. Kung paano lubos itong pinahalagaan ng mga anghel, katulad ng ating natunghayan, mas higit pa dapat nating pahalagahan bilang mga taong kanyang pinatawad at iniligtas. Bago tayo lumapit sa Kanya, hilingin natin ang ganap niyang kapatawaran upang lagi tayong karapat-dapat mamalagi at maglingkod sa banal niyang presensya. Higit sa lahat,
We need to be sanctified. Not just today, but every day of our lives. At ano nga ba, mga kapatid, ang nagsasanctify o nagpapagunan sa atin? Ang Panginoon si Kristo mismo ang nagsabi sa kanyang high priestly prayer noong siya ay nasa Garden of Gethsemane. Sa John 17:17, anong sabi niya? Sanctify them in the truth. Your word is truth. Ibig lang sabihin, tanging ang salita ng ating Panginoong Diyos ang makakapagpabanal sa atin. Kaya kahit noon pa man, sa lumang tipan, di ba yun na? Yun na binigyan na ng Panginoon. Through Moses, 2 beses pa nga niyang itinuloy. Nagpaalala pa nga sa Joshua, at ito laging ipinapaulit-ulit ni Isaiah sa kanila, magpasa hanggang sa ngayon. Yun pa rin, kailangan natin magpabanal sa pamamagitan ng kanyang banal na salita. Yun lamang makapagpabanal sa atin at walang iba. Kaya naman again, ang sinasabi ng Joshua 1:8, huwag mong kaliligtaan basahin ang aklat na ito. Dili-dilihin mo araw at gabi upang masunod mo ang lahat ng nakasulat dito. Sa gayon, ano pangako ng Diyos? Giginhawa ka at magtatagumpay. Amen. Giginhawa, it doesn't mean to say na kailangan mong yumaman. It doesn't mean earthly treasure. Pero kaginhawahan, yung magkaroon ka ng panatag na kaisipan at payapang puso. Amen. Yun ang kalooban ng Panginoon. Kaya nga mga kapatid, kung nais natin maging matagumpay sa ating spiritual journey hanggang sa dulo ng ating buhay. Bakit ko in-emphasize yung dulo? Meron kasing nabuhay na hari na namatay, na si King Uzziah, na all his life, siya ay sumunod, siya ay nagpagay sa salita ng Diyos, pero hindi siya good finisher. At the end of his life, tinangira lang pride. So kailangan natin tuloy-tuloy na managan, paghawakan, pagbulayan, basahin, isabuhay ang salita ng Diyos. Ay po marami. Dakila namin Diyos, marami pong salamat. Sapagkat minsan pa Panginoon, amin po Panginoon naranasan, amin po Panginoon naramdaman kung gaano kababa ang isang makasalanan kapag na-expose sa kabanalan ng isang Diyos na banal at makapangyarihan. Panginoon, sa tuwi-tuwi na, allow us to realize this truth in our lives, that we are unworthy. Pero salamat, sapagkat bagamat kami nagkakasala pa rin, pinagkalooban po kami, Panginoon, ng iyong pangako. Isang pangako aming mapungahawakan na sinasabi sa unang 1:9, that if we confess our sins, you are faithful and just, O God, to forgive us from all our sins and cleanse us from all unrighteousness. Panginoon, salamat po sa mga katotohanan nito. At nawa po Diyos, patuloy po kayo na kumilos, patuloy po kayong tumatubay hanggang sa huling yugto ng aming mga buhay. Ito po ang aming sawat panalangin sa pangalan ni Jesus. Ang lahat ng mga anak ng Diyos, minsan po magsabi na, Amen. Happy birthday. Amen. Happy birthday. Amen. Salamat po sa Panginoon. Salamat po, Pastor Sally, sa pagpalang mensahe sa umagang ito. Puri ng Panginoong Diyos sa buhay mo, sa buhay ng ating mga pastoran, at sa buhay ng bawat isa. Purihin po ang ating Panginoon. Tunay nga po na napakabuti ng Panginoon. Mabuti ang Panginoon. Pag-ibig niya'y walang hanggan. Siya ay Diyos na mabuti, laging tapat kailanman. Awit 100 verse 5. At salamat po sa mensahe ito, Pastor Sally. Unang-una pa lang sa paalala sa sulat ni Josue 1:8, sa paalala din po ni Pastor Sally na huwag natin kaliligtaang basahin ang aklat na iyon. Dili-dili natin iyon
araw-gabi upang matupad natin ang lahat ng nasusulat doon. Sa gayon, giginhawa at magtatagumpay. Praise the Lord, yung kaginhawaan ko na yun, tunay nga po na yung pagpapalang spiritual, yung mga kaginhawaan, mga panlangit, hindi nga po yung mga material na bagay. Yun, praise the Lord. At doon po sa gaya ng awit 119 verse 105, ang salita ay isang tanglaw na sa akin ay patnubay, liwanag na tumatanglaw sa landas kong daraanan. Salamat po kasi yung sa mensahe mo ni Pastor Sani na huwag kaliligtan basahin ng aklat na yun. Yun po yung magbibigay sa atin ng yung kumbaga yung liwanag ng tanglaw sa ating buhay, yung mga salita po ng Diyos. Yan po yung siyang magtuturo sa atin sa landas na makabubuti po sa atin. Praise the Lord po rin ng Panginoon. At dadako na po tayo sa announcements. Meron po tayong isang visitor. Siya po ay si Zach Rina Esquel, invited by Pastor Bong. Praise the Lord. Tayo po tayo, sister. Ayan po. Amen. At every Wednesday, meron po tayong Bible study, 6 p.m. onwards. Dito po yan sa JICC Worship Hall. Lahat po yan invited po, Pastor, na lalaki, babae po. Pinangungunahan po yan ni Pastor Ramon De Luca. At Saturday po, meron po tayong prayer meeting, 7:30 p.m. onwards, online via Zoom. Lahat din po yan invited po at